Paano mo malalaman kung handa na? Panahon ng anihan ngayon at nais kitang bigyan ng idea sa prutas at ugat, pati kung kailan tamang anihin ang mga ito tulad ng melon at kamatis. Titingnan natin ang mga pipino, pati na rin ang ilang beetroot, matamis na mais at patatas. Itong mga melon dito, wow, makikita mo ng malinaw ang pagkakaiba ng hindi pa hinog na melon na kulay berde pa. Ganyan na ang kulay nito mula noong nabuo ito mga 3 o 4 na linggo na ang nakalipas, pati na ang hinog na melon. Matagal ko na rin itong minamasdan. Una sa lahat, itong isa ay nahinog mga 3 o 4 na araw na ang nakalipas. Tapos itong isa naman ay 2 araw na ang nakalipas. Yung pagkadilaw na yan ay ngayon lang nangyari. Kung ikukumpara, ganyan siya kaninang umaga at ngayon ganyan na siya ngayong hapon. Mainit ang araw ngayon, siguro mga 34 na degree dito sa loob, 27 sa labas. Kaya senyalis na yan na dapat handa ka ng anihin sila. Mapapansin mong wala ring sumusuporta sa kanila. At nahulog lang sila kapag masyado mo silang pinatagal, ibig sabihin hinog na talaga sila. Kung may matalim kang kutsilyo, pwede mong hiwain ng ganito. Habang tinitingnan mo, makikita mo rin ang pagbibitak-bitak sa tangkay at pagbabago ng kulay ay senyales ng pagkahinog. Pinakamalaking palatandaan ay ang napakabangong amoy na agad mong mararamdaman pagpasok sa greenhouse na yon. Tingnan natin sandali ang loob nito. Pagkatapos, ipapakita ko rin sa iyo ang 1 o 2 ibang melon at ang pagkakaiba nila. Dapat kulay kahel ito kasi Charente ito. At kadalasang kulay kahel ang laman nila. At ito ay isang uri na tinatawag na Alvaro. Wow, tingnan mo. Tikman ko ito, hindi ko mapigilan. At inihasi ko ito noong ika-28 ng Marso. Itinanim ito noong unang Mayo bago lumamig ang panahon. Masarap ito gaya ng inaasahan mo. At nakatulong din na berde pa ang mga dahon. Minsan sa mga melon, nalalanta na ang mga dahon bago pa man hinog ang bunga o habang nahihinog pa lang at nababawasan ang lasa dahil hindi na sila nakakapag-photosynthesize ng sapat para makapagbigay ng mas maraming asukal. Nakatulong din ang paggamit ko ng mga predator ng red spider mite dahil talagang kayang sirain ng red spider mite ang mga dahon mula huling Hunyo hanggang unang Hulyo. Ngayon ay ika-21 ng Hulyo na, kaya alam mo, ito na ang pinakaberde na naranasan ko. Kaya, tingnan mo ang link para makabili ng mga predator ng red spider mite sa video description. Ito ay tinatawag na emir at makikita mo na pumuputok ito. At may magandang amoy din. Kaya. Nararamdaman ko talaga pag nakita mo yan. Delikado na iwan pa ito ng mas matagal. Gusto ko talagang panatilihing nakakabit ang mga tangkay. Ibebenta ko ito sa Three Horseshoes Pub. Mas tatagal ang mga ito kung mananatiling nakakabit ang tangkay, kundi malalaglag lang sa lupa. Ilalagay ko ito ng dahan-dahan sa lupa at kukunin ko na lang mamaya. Dito may ibang uri ng melon na tinatawag na ogen. At ito ay may berdeng laman at makikita mong medyo berde ito habang lumalaki. Pero ito ay nagsisimula ng manilaw. Mabagal ang paghinog nito, mga 4 hanggang 5 araw pa, bago tuluyang mahog at makikita mo na ang susunod na yugto. Hinayaan ko nang mahulog ang marami at sa loob ng 2 araw magiging matingkad na dilaw, palatandaan na maganda ng anihin at kainin. Pagdating naman sa mga kamatis, medyo iba-iba depende sa kung anong uri sila. At makikita mo ang iba't ibang kulay dito. Dilaw na kamatis ito at handa ng anihin. Sa beef na kamatis, hindi laging madaling tanggalin. Subukan natin kung madali itong matanggal. Gusto ko lang panatilihin ang tangkay sa calyx. Kaya gumagamit ako ng kutsilyo para putulin ang truss at ayun, pwede na yon. Pwede pa itong magpatuloy sa paghinog kahit wala na sa halaman. Handa na ito ngayon, pero pwede mo na ring anihin ang kamatis kapag nasa breaking stage na. Wala akong nakikita ngayon pero may isang dilaw kahel na oxheart doon na nagsisimula pa lang huminog. Pwede mo na itong anihin at hihinog kahit wala na sa halaman. Maliit lang ang pagkawala ng lasa kapag ginawa mo yun.
At mas masarap ang mga cherry tomato gaya ng sun gold kung hahayaan mong lubusan ng kumulay ang mga ito sa halaman. Handa na sila ngayon at ang gaganda nila, di ba? Bago tayo mag-shoot, tininan ko ito at nahulog agad nung hinawakan ko. Indikasyon na hinog na. Ganon din ang iba, madaling matanggal pag hinog na. Pati itong mga bitak-bitak, wala namang dapat ikabahala. Hindi ako nag-aalala at masarap pa rin kainin. Palatandaan lang na hinog na sila. At may dala akong basket dito kung saan ilalagay ko itong mga ito. At pagkatapos, ilalabas tayo para tingnan ang pakwan. Dito sa polytunnel, makikita mong ang daming kamatis na sabay-sabay nahihinog. Nangyari lang lahat ito kamakailan at nagpapakita ito kung paano minsan ay naghihintay ka lang ng matagal. Tapos bigla na lang, mas marami ka pang nakuha kaysa inaasahan mo. Dito naman may pakwan na napansin ko lang nitong mga nakaraang araw kasi ang mga pakwan ay matagal lumaki bilang mga halaman. Wala namang bunga tapos biglang nagkaroon ng ganito. Tanda ng pagkahinog nito, ang pagtapik dito. Parang hungkag na ang tunog, pero ang gusto mo ay yung tunay na hungkag na tunog. Hindi ko sinasabing nandoon na tayo, pero ngayong nabanggit ko, itong maliit na pangkapit na baging, iyan ang tendril. Dapat ay mas kulay kayumanggi ito kaysa berde. Kaya para sa akin, indikasyon na hindi ko pa pipitasin ito. Nakakatawa ang mga pakwan. Parang sila pa ang nagdedesisyon kung kailan sila mamumunga. Wala silang malinaw na palatandaan kung hinog na gaya ng melon. Katulad ng mga melon dito, maganda rin ang ani ng Alvaro mula sa isang halaman. Lahat sila berde at mas malamig ang polytunnel kaysa greenhouse. At maganda ito dahil nagbibigay ito sa akin ng sunod-sunod na marami pang emir dito. Lahat ay berde pa rin at pati ang ogen, kaya ayos lang yon. Hindi kailangang magmadali pagdating sa pepino. Mahigit isang buwan na silang namumunga ngayon at alam mo, may flexibility ka, magandang itsura niyan. Pwede mo pa yang iwan ng 1 o 2 araw, lalaki pa. Mas okay sa akin na anihin sila sa ganyang yugto dahil nababawasan ang stress ng halaman. Isa rin yan sa mga dahilan. Kung pipilitin ng halaman palakihin ang pipinong ito, kulang na siya sa enerhiya para magpalago pa ng bago sa mas mataas na bahagi ng tangkay, kaya laging isaisip ito. Ganoon din sa kamatis kapag masyadong pinatagal sa halaman. Patuloy pa rin silang sumusubok maglabas ng marami pang bagong bunga sa ganitong panahon ng taon. At pwede nating mabilisang silipin ang mga pipino sa labas para lang maikumpara dahil iyon ay mga cordon na pipino. Sila yung malalaking uri ng pipino na madalas pinalalaki dito sa Inglaterra at karaniwang binibili, pinalalaki rin sila sa may takip na taniman. Patayo, samantalang ito naman ay mga ridge cucumber na mas pang-hard din ang estilo at 2 lang ang halaman dito. Ng isang uri na tinatawag na La Diva. At handa na ba ang mga ito? Sa tingin ko, oo. Hindi dahil malalaki sila, kundi dahil handa na sila. Bata pa ang mga halamang ito, hindi pa sila masyadong lumaki. Ang mga pipino na ito ay nagsisimula ng lumaki sa bandang balikat at makikita mong tumataba na ito doon. Kaya puputulin ko na yan at sa totoo lang, puputulin ko rin ito. Isa pang palatandaan ay ang pagkasira ng balat gaya nito. At hindi naman problema yan dahil sa mga pipino, madali mong matanggal ang balat gamit ang pangbalat ng gulay. Ginagawa ko yan kasi hindi ako mahilig sa balat ng pipino pero gusto ko ang makatas na laman. Nilalagyan ko ng kaunting asin at iniiwan ng ilang oras kaya tumatamis sila. Kaya maganda ang ani ng 2 maliit na halamang ito kahit mas maiksi ang panahon nila sa lupa kumpara sa nasa polytunnel. Hindi pa ganang mainit rito noon, pero ngayon, mainit na talaga rito, kaya mas marami pang ani ang ibibigay nila. Ngayon, titingnan natin ang sweet corn. Kaya sa sweet corn? Kailangan, nagbabago na ng kulay ang mga bulaklak sa tuktok at iyon ang isang palatandaan. Maraming palatandaan
At kung sakaling pumili ka ng isa na hindi pa handa, tulad ng wala pang maraming magagandang dilaw na butil, pwede mo pa din kainin yon, nakakain pa rin naman, baka hindi lang ganun kasarap. At parang mini corn, pwede mo rin kainin ang gitna ng mais. Bukod sa buhok na nagiging medyo kayumanggi, hindi pa sila kasing kayumanggi ng inaasahan ko. At mabilis din silang hinog. Hinahanap mo yung medyo namamaga at mataba-taba na mga mais. At sa totoo lang, marami sa kanila ay mukhang handa na. Malaki ang ani dito. Mamaya-maya, pipitasin ko na to. Kaya puputulin ko lang ng ganito. Tinitingnan ko din sa ilalim kung may pangalawang mais ba. At sa pagkakataong ito, wala naman talaga. Parang mais siya, pero hindi talaga. Tatanggalin ko ng halamang yan na yun kasi kinukuha niya ang tubig ng ibang halaman. Kaya tinatanggal ko ang mga halaman kapag nakuha ko na lahat ng maaari kong anihin mula sa kanila. Tingnan natin. Wow, oo, tingnan mo yan. Ang ganda ng mais. At makikita mong maganda ang pagkakabuo ng mga butil. Nakatutulong kung magkatabi ang tanim, pero hindi ito kailangan. Nakapagpatubo na rin ako ng magandang mais kahit nakahilera lang. Pwede naman gawin pero hindi kasing dami ng butil ang makukuha mo. Kasi ang nangyayari dito, bumabagsak ang pule ng lalaki mula sa itaas na bahagi. At malamang mga isang buwan lang nakalipas mula noon. Kailangan mo ng isang butil ng pollen ng lalaki na bumagsak sa bawat hiblang ito na pababa. Ang bawat isa ay konektado sa mais na matamis. Kaya, wow, hindi ko mapigilan na balatan ito. Tingnan natin kung kaya kong putulin yon. Hindi ko kaya. Pero, oo, ito rin ay isang sobrang tamis na klase. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa kung kailan aanihin, kundi kung kailan kakainin. Ang mga sobrang tamis na klase ay mas matagal manatiling matamis kaysa sa lumang open-pollinated na klase na maganda pa ding itanim. Pero ang mga iyon ang mga klase na kailangan mong kainin agad-agad pagkatapos anihin dahil nababawasan ang tamis samantalang ito. Nanatili ang tamis nila. Sa tapat lang ng sweet corn, may mga patatas tayo. Ito ay mga de Desiree. Nakabilang sa main crop na uri. Ano ang ibig sabihin nun? Ang main crop ay mas huli pang inaani. May mga kategorya ng kaagahan ng ani sa patatas. Ang first early ay karaniwan sa unang bahagi hanggang kalagitnaan ng Hunyo at ang second early ay sa unang bahagi ng Hulyo. Ngayon ay nasa huling bahagi na tayo ng Hulyo, karaniwan ay sa Agosto sa totoo lang. Main crop kung hindi pa tinatamaan ng potato blight. Kaya ito ay nodig at inaani ko lang sila sa pamamagitan ng paghila. Ipapalibot ko ang kamay ko sa lahat ng tangkay at dahan-dahang hiilahin pataas. At makikita mo, narito na ang ani at. Hindi naman masama. Ipinagmamalaki ko yan pero mas malaki sana ito kung mas marami pa kaming ulan. Hindi masyadong nadiligan kaya tuyong-tuyo at maalikabok ang lupa. Malapit din ito sa Mirasol. Sinasabing allelopathic ang mga Mirasol na parang ayaw daw nila sa ibang halaman o baliktad pero hindi ito totoo. Malakas lang talaga silang sumipsip ng tubig para lumaki. Pero mahal ko ang mga Mirasol kaya masaya na akong tanggapin na medyo kaunti ang anihin naming patatas. Pwede mo rin gawing compost ang mga bahagi nitong hindi mo kinakain. Makikita mo dyan ang bining patatas, kaya yan ang binhi na itinanim namin noong Abril sa pagkakataong ito. Maganda ring gawing compost ang lahat ng yan, pwedeng ilagay sa bunton ng compost. Ilalagay ko ito sa basket ko, tapos susunod nating titingnan ang beetroot. Dalawa pang bagay sa patatas. Una, mapapansin yung medyo berde pa sila. Tanda na pwede pa silang lumaki, lalo kung madidiligan pa. Magkakalapit sila kaya inilagay namin sila na 18 pulgada o 45 sentimetro ang pagitan. Medyo dikit yan para sa patatas, lalo na para sa patatas na pang main crop. Halos pareho rin dito sa beetroot. Kaya, ang mga beetroot na ito ay tinanim ng maramihan sa kumpol na halos isang talampakan o 30 sentimetro ang pagitan at medyo malapit din sila sa siliriak doon. Masinsinan pagtatanim sa maliit na espasyo ito. Ngayong taon, may mga karot na kami doon. May mga 2 kilo ng karot mula sa pagtatanim noong Marso na inani noong unang bahagi ng Hunyo.
At itong maliliit na kumpol na sabay-sabay itinanim ay inilagay sa lupa noong 8 ng Hunyo, na 43 araw pa lang ang nakakalipas. Kaya sa wala pang 7 linggo, nagawa na nila lahat yon. Medyo nagulat ako doon kasi ang iniisip ko ay habang lumalaki ang beetroot, mas marami silang tubig at sustansya na kinukuha. Kaya maaring maapektuhan ang paglaki ng siliriak. Sa multizone, hindi ka anong usapin kung kailan sila handa, kundi kung kailan mo sila gustong kainin. Kung gusto mo ng ilan, pwede mong gawin ito. Pihitin at tanggalin ang mas malaki sa kumpol. Pwede ko rin gawin yun doon. Makikita mo madaling tanggalin ang mga ito. Ito ay Pure Joe na may puting singsing at matamis na remulatsa. Dito may flaming barrel tayo na gintong dilaw ang remulatsa. Ulitin ko, iikot ko ulit palabas ang mas malaki, kagaya nito. At makikita mo rin kung gaano sila kalapit sa mga pandak na French beans dito. Kaya alam mo, pinagkakasya ko ang maraming tanim sa maliit na espasyong ito. Para mas marami ang posible ito. Pero dapat maagap ka sa pag-aani. Kaya naman, laging maraming makakain. Magandang problema ito na meron ka. At sa likod dito, may isa pang gulay na may pabago-bagong petsa ng pag-aani. At iyon ay kinsay. Basta patuloy mo lang diligan na yung araw lang namin hindi na diligan ng kinsay. Pero kadalasan ginagawa namin ito. At handa na ito kapag gusto mo na. Alam mo, lalaki pa ito kung patuloy mong didiligan kahit na medyo dikit-dikit ang tanim. Makikita mo na mga 9 na pulgada lang ito, 22 sentimetro. Ayan, marami ring kinsay dito. Waraiting Tango, inihasik noong unang bahagi ng Abril at itinanim bandang unang bahagi hanggang kalagitnaan ng Mayo. Pinuputol ko ito sa baba ng tangkay. Maraming paraan para gawin ito. Pwede mo rin itong putulin para tumubo ulit. Hindi ko talaga gusto yun. Masaya na ako. Kaya na lang ang kinsay na anihin ng ganito minsan lang. Pero lahat ng yan ay nakakain at pwede mong gamitin ang mga dahon, tangkay, lahat. Ang kinsay ay talagang sulit na gulay mula sa ganung pananaw. May isa pa akong gustong ipakita sa inyo ngayon sa video na ito. Sa wakas, nag-aani na ng pulang sibuyas. Karaniwang nahihinog ng medyo mas huli ang pulang sibuyas kaysa dilaw na sibuyas. Ang dilaw kong sibuyas talagaan. Rose de Roscoff, na meron ka lang isang kumpol dyan, at yan ang mga ito. At makikita mo kung gaano kaganda ang kulay rosas o pink na meron sila sa bulbo. Makikita mo rin kung gaano katuyo ang tuktok kumpara sa mga pulang sibuyas na Red Baron na pinalaki mula sa buto bilang mga kumpol na sabay-sabay na inihasik. Talagang maasahan ang pagkatanim mula sa buto dahil walang mga sibuyas na maagang namumulaklap. At maganda ang laki ng mga bulbo nila pero tingnan mo kung gaano pa din kaberde ang mga dahon. Kaya sa sibuyas, hindi mo laging inaasahan na magiging dilaw ang mga dahon. Pero bago pa namin sila bunutin na yun, siguro mga 3 kapat ng mga tank ay nakahiga na o bumagsak na. Nilalagay namin ito ng ganito para masiguradong lahat ng mga tangkay, kaya tinutulak talaga pababa para siguradong maging makitid ang leeg nito. Ayaw mong makapal ang leeg para maganda ang imbak kapag pinuputol ang dilaw na tuktok. Mananatili ang mga ito dito ng 1 linggo o 10 araw. Ayos lang sila sa araw, pero mas maganda kung nakaturo pababa ang mga ito kung kaya mo at dahan-dahan silang hinog. Sa pagtatapos, may isa pang kakaibang sibuyas na tinatawag na Long Red Florence o Tropia longa. At talagang maganda ito. Hindi ito tumatagal ng imbakan lampas Nobyembre o Disyembre, pero napakatamis at masarap ng sibuyas na ito, kaya gustong-gusto ko itong itanim. Maramihang inihasik din ang mga ito at hindi rin ganoon karami ang halaman, pero nakuha mo lahat ng sibuyas. Panoorin mo rin ibang videos ko tungkol sa maramihang paghahasik at iba pang bagay na ito. No-dig ito, kaya mas madali ang buhay. Mahirap magbunot ng damo sa sibuyas kung hindi ganito. Maglalathala kami ng isa pang video sa lalong madaling panahon tungkol sa pagpapalaki ng mga gulay na ito ng mas detalyado.